Tatlong araw na lang at mag-iisang buwan na ang bakbakan sa Marawi City. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin humuhupa ang gulo. Kanina nga, may ilang putok na narinig sa compound ng Kapitolyo ng Lanao del Sur na itinuturing na isa sa mga safe zone sa lungsod. Live mula sa Iligan City, may report si June Veneracion. June? Jessica, sabi ng militar ay humihina na daw ang mga teroristang Maute. Pero kanina pasado alas 6 ng gabi ay tinamaan ng mga bala ang compound ng Lanao del Sur Provincial Capital. Mabuti na lang at walang nasaktan. Mag-iisang buwan na pero hindi pa humuhupa ang tensyon dito sa Marawi City. Ilang minuto lang bago kami sumalang sa 24 oras. Sunod-sunod ang tama ng bala sa loob ng compound ng Kapitolyo na itinuturing na safe zone. Nagtatakbo papasok ang mga tao kabilang ang mga miyembro ng media. Dito kasi madalas ang live broadcast ng mga nagko-cover ng krisis sa Marawi. Dito rin tinamaan noon ng ligaw na bala ang isang Australian journalist. Mula sa ipapawid, kitang-kita ang laki ng pinsalang dulot ng gyera. Sa kuha ng drone na ito, makikita sa palibot ng isang moske ang mga wasak na establishmento dahil sa mga airstrike ng militar. Sa moske raw nagtatago ang mga terorista, kaya kailangang magbagsak ng bomba sa tabi nito para maitaboy sila. Binibigyan pa rin natin ng respeto yung mga mosque. Wala po tayong binobomba, wala po tayong hindi po tayo gumamit ng mga malalakas na kalibre o airstrike. Kung may drone ang militar, hindi rin nagpapatalo ang mga Maute. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. During the first 2 weeks ng ating meron tayong mga nakita na gumagamit din yung kalaban ng drone. Ito part ito ng surveillance and intelligence. Ang mga sundalong nakikipagbakbakan, may kanya-kanyang kwento tungkol sa karanasan nila sa conflict zone. Sabi ng ilan, sobrang baho na sa sentro ng bakbakan dahil sa dami ng naaagnas na katawan ng mga kalaban na hindi pa nare-recover. Pero ang mas malala, may nakikita silang mga asong walang makain na tangay ang ilang piraso ng katawan ng tao. May ilang nakita rin daw silang mukhang dayuhan na naka-bulletproof vest at helmet. Ayon sa militar, indikasyon ito na may mga foreign terrorist na tumatayong ground commander ng mga terorista. Bagamat panaka-naka na lang ngayon ang putukan sa lungsod, patuloy pa rin ang house-to-house clearing operation ng mga otoridad. Nagtatago raw kasi ang mga Maute sa ilang bahay na may matibay na basement na hindi nasisira ng airstrike. Kaya para mapalabas ang mga terorista, gumagamit na ang mga otoridad ng tear gas. Sabi ng militar, nasa 4 na barangay na lang ang hawak ng Maute sa sentro ng Marawi. Kasama pa rin daw ng mga bandido ang mga bihag nila na ginagawang human shield. Kaya ang militar, walang patid ang padala ng reinforcement. Sa kasalukuyan, umakyat na sa lagpas 300 ang bilang ng mga nasawi sa Marawi. Civilians killed by terrorists, 26. Terrorists killed, 257. Government casualties killed in action, 62. Bukod sa Marawi City, patuloy rin ang pagtugi sa mga terorista sa ibang panig ng bansa. Kahapon, naaresto sa Port of Iloilo ang 3 hinihinalang miyembro ng Maute Group. Kabilang sa mga naaresto ang sinasabing kapatid ng Maute Brothers na si Farida Pangumping. Malaki yung ginagampanan nito kasi part ng more on the logistical supports. Kasama niyang naaresto ang kapatid na si Al-Jadid Pangumping at kasintahang si Abdurrahman Serad. Galing na Cagayan de Oro ang mga sospek at papunta raw sa Maynila para bisitahin ang kanilang ina. Bagamat hindi pinayagang makausap ng media ang mga sospek, sinabi ng pulisya na itinanggi raw nilang kasapi sila ng Maute Group. Hindi naman matiyak ng AFP kung kapatid nga ng Maute Brothers si Farida. Pinangangambahan naman ng mga otoridad na may iba pang kasama ang mga sospek na pumuslit sa Visayas. Sa Pagadian City naman, 13 sibilyang hinihinalang miyembro ng Maute ang isinailalim sa profiling at paraffin test. Ayon sa pulisya, galing Marawi ang 5 sa kanila. Sa isinagawang paraffin test, 2 sa 13 ang nagpositibo sa pulbura. Naipadala na sa mga otoridad sa Region 10 ang litrato ng mga sospek at hinihintay ang kumpirmasyon kung miyembro nga ba sila ng Maute Group. Jessica, halos lahat naman yata ng mga military official sa Marawi na nakakausap natin sinasabing malapit na matapos ang krisis na ito sa lungsod na yan. Pero kung kailan, yan ang hindi nila masasabi.
Jessica. Jun, hindi ko lang maiwasang mapansin na mukhang merong system in place ang militar, no? Yung mga posibleng tumatakas from Marawi, nahuhuli nila gaya nitong mga nahuli sa Iloilo at meron silang paraffin test na isinasagawa dun sa mga suspected na baka kasapi ng Maute ISIS group. Oh, Jessica, meron naman talaga silang profile kung sino yung mga terorista ang kanilang pinaghahanap. Actually, meron ngang mga, crude method na ginagawa dito sa field. Jessica, yung mga nagbabantay sa mga checkpoint dito kung paano nila ini-screen yung mga lumalabas na mga tao mula sa lungsod ng Marawi para ma-check nga na hindi makakaya takas yung mga miyembro ng Maute. Yung ibang mga otoridad dyan, mga ibang mga pulis, mga sundalo, inaamoy yung mga kamay kung sakaling may hinala sila sa isang tao para lang ma-check kung miyembro ba ito ng Maute o hindi at nakipaglaban nga sa mga tropa ng pamahalaan. May isang pagkakataon na may nahuli silang miyembro ng Maute Group na nahuli nila hindi lang dahil una nagduda sila sa ginagalaw nito at pangalawa nung amoyin nila ang kamay ay amoy pulbura. Jessica. Any more rescues na ginagawa these days dun sa mga sibilyan na natrap pa rin doon sa syudad? June? Yes, Ma'am Jess, meron pa rin naman, tuloy-tuloy pa rin yung mga efforts para ma-rescue yung mga natatrap na residente. Pero napansin natin, syempre hindi na ganun kadalas kumpara nung mga nakaraang linggo nung mga nandito tayo. Pero syempre, nababawasan na rin naman kasi ang huling bilang ko, kung mga tama pa pagkakalala ko, nasa mga 500 na lang yata yung mga natatrap na sibilyan na hindi pa rin mailikas dahil napakadelikado pa nga ng sitwasyon sa loob. Kaya hindi rin basta-basta makapasok yung mga rescuers at even yung mga sundalo mismo. Alam naman natin ay meron ding active participation yung mga sundalo mismo sa pag-rescue sa mga residente na yan. Na isa rin sa mga priority sa ginagawang operasyon na ito ng militar, ng buong gobyerno sa lungsod ng Marawi. Sa tansya mo at kung meron ding official na estimate, no, ilang percent ng syudad ng Marawi ang mangangailangan ng rehabilitation pagkatapos ng krisis na ito? June? Sa mga nakikita kong drone footages, Jessica, yung kuha ng ating kasamang si Rafi Tima at yung kaninang nakuha rin natin mula sa source sa Marawi, mukhang malaki-laking parte ng Marawi City yung nasira at kung gaano katagal, siguradong napakatagal na rehabilitation na process ang isa sa ilalim dyan, gaano kalaking pera ang kailangan niyan pa yung isang katanungan. Dahil talaga kung makikita mo yung mga litrato, mga footage, grabe yung pinsala na inabot nung lungsod dahil nga kailangan din gumamit ng puwersa ng pamahalaan para maitaboy yung mga miyembro ng Maute at para maiwasan na rin yung padagdag pa na mga namamatay naman mula sa hanay ng mga sundalo at ng mga pulis, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi. June Veneracion.